الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به، ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا، وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم زدنا علما وبارك لنا في اجتماعنا هذا اليوم، يوم جمعة، وهو يوم الذي خير طلعت فيه الشمس، حيث ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة في الله، هيا بنا وشاركنا في هذا اليوم في موضوع يفيدنا كثيرا أو نحتاجه في هذه الحياة، ألا وهو الحديث الذي ورد في صحيح بخاري ومسلم وجمعه الإمام النووي في هذا الحديث يسمون 40 نووي. بسم الله. Mga kapatid, ngayon ay pang-siyam na tayo ngayon sa hadith ni Imam Nawawi. Alam nyo ba yon? Ang bilis ng panahon. So meron tayong natitira na 30 o 31 na hadith. Inshallah, hindi natin mamamalayan kung buhay pa tayo, matatapos natin yan. At alhamdulillah, natapos natin dito yung mga kwento ng mga propeta. Halos lahat sila. And it is, I think, I would consider that is a great blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, because He guided us and we were able to finish the discussion of the stories of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And for those who would like to see these videos, inshallah, nandyan lang yan sa YouTube natin, kasi dito sa Kaimita ay tinatanggal niya. So hinanap ko, nawala na dito lahat. Sayang baya yun, kuan. Yung mga, pag may nakikita ko, yun, ginagawa ko ay sinishare uli. At ganun din, natapos din natin yung kwento kay Propeta Muhammad na ginawa nating 20 o migit 20 na series nung bago siya ipinanganak, at yung kwento sa kanya nung pagkabata, nung naging propeta, yung mga pinagdaanan niya, at yung pagsimula ng pagiging propeta at pagdadawa niya. So napakalaking biyaya ito mula sa Allah, na nawa ito ay tanggapin sa atin at tanggapin sa inyo na mga nanunood o nagtitipon-tipon para dito sa kaalaman ng ating relihiyong Islam, dahil ang hangad lang naman natin ay yung makuha natin yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang awa at kapatawaran sa mga katulad nitong pagtipon-tipon na bilang dagdag sa ating kaalaman sa ating pananampalataya. Ganun din, binabati ko ngayon yung mga bagong kapatiran natin na pasok sa Islam. Kapatid, kabayan, alamin mo na yan ang pinakamalaking biyaya sa iyo ng ating tagapaglikha. Dahil hindi lahat ay binigyan ng gabay. Maraming mga tao na mayaman, matalino, makapangyarihan, malusog, pero ipinagkait sa kanila ang katotohanan dahil sa hindi nila pagtanggap ng katotohanan, at hindi matotoo ang kanilang mga puso. Dahil kung totoo lang talaga ang puso ng bawat isa sa atin para tuklasin at alamin ang tunay na pananampalataya at pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos, sino nga ba ang hindi naghahangad ng katotohanan at puro at dalisay ang kanyang puso maliban sa ito'y gagabayan ng Allah? Pero kung ikaw ay nananatili sa dilim at ayaw tumanggap ng katotohanan, dahil alam din ng ating tagapaglikha kung nararapat ka bang gabayan o hindi,
mananatili ka kung ano ang pinaninindigan mo. Sasabihin ko to sa mga born Muslim at saka sa mga balik Islam. Kung ikaw din ay born Muslim, anong tribo ka man napapabilang sa Pilipinas, maging ikaw ay Arabo, halimbawa sa ibang lugar, basta sinasabing born Muslim na kinikilala niya na ang mga magulang niya ay mga Muslim na, pero kung hindi mo rin isinasabuhay at isinasagawa at isinasakilos ang Islam, ano rin ang saysay ng buhay mo bilang tao dito sa mundo bilang isang Muslim? Kung hindi ka rin nagdarasal ng 5 beses, hindi mo isinasabuhay ang Islam. Ganon din ikaw na balik Islam, na nag-Muslim dahil sa pangalan lang. Maraming mga kaibigan tayo, mga kapatid. Kanina nung pumupunta kami sa Bata, sabi niya, Ustad, alam mo ba, nag-Muslim na yung mga yan? Pero wala lang. Wala lang talaga. Hindi sila nag-aaral, hindi sila nagdarasal. So sabi ko, anong nangyari? Wala, Ustad, wala rin. So yun ang sasabihin ko, mga kapatid. Nagbalik Islam ka, pero kung hindi mo rin ito isinasabuhay, hindi ka nananaliksik at hindi ka nag-aaral, hindi ka nagpupursige, ano rin ang pagbabalik Islam mo? Wala rin. Mga kapatid, kung bakit tayo balik Islam, nagbalik Islam, kung bakit tayo born Muslim na nagpupursige at nagsasagawa ng Islam, ay dahil ito ay para sa sarili nating kapakanan, sarili nating kaligtasan. Walang magbibigay sa iyo ng ligtas, walang kaibigan, walang magulang, walang kamag-anak sa araw ng paghukom. Kulluhum atihim yawmal qiyamati farda. Lahat ang bawat isa darating sa araw ng paghukom na bawat isa, siya lang mag-isa. Dala-dala niya kung ano ang natapos niya. Hindi mo pwedeng sabihin na mayroon may tutulong sa akin, mayroon akong magulang na sheikh, mayroon akong kaibigan na ganito, ganyan. La, abadan. Kullu wahid ya'ti yawmal qiyamati nafsi nafsi. Wala ahad yusaiduka illa bima amilta fi hadil haya. Wa imanuka billahi subhanahu wa ta'ala khalisan liwajhil karim. Kapatid, darating tayo doon, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan ay ang ang tunay na paniniwala natin sa Allah na dalisay ang ating mga puso. Yawmu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw na paghukom na darating na hindi makakapagbigay sa kanila ng tulong ang kanilang mga anak, ang kanilang yaman, maliban kung sino ang darating na ang kanilang mga puso ay totoo at busilak sa paniniwala at paninindigan at pagsasakilos at pagsasabuhay ng Islam. Again, and I would like to say this, keep repeating this, you and I, we should ask Allah subhanahu wa ta'ala to firm our faith. Dahil siya ang Allah ang may panghahawakan sa ating mga pananampalataya. At hilingin natin sa Kanya na panatilihin tayo sa gabay na ito hanggat tayo ay mamatay, na tayo ay mga Muslim na nagsasabi ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah lianna hadha huwa khairun laka fi kulli shay fi hadhil hayat. Dahil yan ang tunay na pinakamainam at pinakamabuti at yaman mo, tanging kaligtasan mo. Wala na. Palad kayo mga kapatid na ginabayan kayo ng Allah, magpatuloy lang kayo sa pananaliksik, pag-aaral sa katulad nitong mga Islamic centers na pumunta, mag-atubili, makipagkaibigan sa mga katulad nating mga Muslim, at maski hindi ko sinasabi na maski may mga kaibigan kang Kristiyano, makituloy ka makipag-ugnayan, makipagkaibigan sa kanila, pero ang punto natin dito ay hanapin natin ang mga kaibigan natin na naghahangad sa atin ng kabutihan, kaligtasan, pag-aalaala sa Allah sa araw ng paghukom at paggawa ng kabutihan at pag-iwas ng mga kasamaan. Dadako tayo sa pang-siyam na hadith ni Imam Nawawi. Bago tayo magbalik dito o bago natin ito i-discuss, sino ang nakakaalala nung nakaraang linggo ang pagkaiba ng sinasabi na uqatil
at doon sa qatl. Ang hadith kasi na ating natalakay na sabi ni Propeta Muhammad, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Pinag-atubilan ako o pinagsabihan ako o ako ay pinayuhan o ako ay pinag-utusan ng aking tagapaglikha na paslangin ang mga tao na sila hanggat hindi sila magsabi na walang Diyos maliban sa Allah at ako ay propeta ng Allah. Nabanggit na natin ito, may mga ambiguous o mga hindi naiintindihan ng mga hindi Muslim o pati na rin ng mga Muslim na hindi na nanaliksik dahil ito kung kukunin mo na literal na ibig sabihin nito ay pinag-utusan pala si Propeta Muhammad. Kaya minsan may mga nagsasabi ang mga Muslim ay pinapatay nila ang mga hindi Muslim daw hanggat hindi sila magsabi na walang Diyos maliban sa Allah. Hindi yun, kapatid. Hindi yun, kabayan. Ang punto rito ay sinabi ni Propeta Muhammad. Masasagot ko kasi ang kasagutan eh. So ngayon, ang tanong ko muna, sagutin ninyo. Nagkakaintindihan ba ang Luzon, Visayas at Mindanao? Nakuha nyo ba ang aking gustong iparating at ang aking katanungan? Kung ngayon nakuha ninyo, ano ang kasagutan? Itaas ang kamay. Sino sasagot? Okay, very good. Engineer, no. Ibig sabihin, ano ang pagkaiba doon sa uqatil at saka doon sa qatl? Sige. Sabi yung adik na yan ay ginawa noong panahon na inuusin ng mga Muslim. Okay. At sinabi, pinutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin yung sinabi mo dahil nga ino-oppress sila yung kung baga papatayin mo lamang yung mga umuusig sa mga Muslim yun ng Islam. Kung hindi naman sila kung yung mga hindi Muslim ay hindi naman gumagawa ng masama sa mga Muslim ay kailangan makipag-truce o merong magandang ugnayan sa kanila at ang pakikidigma ay para lamang sa mga nakikidigma sa mga Muslim. Okay, mashallah. Takbir! Mga kapatid, sana naintindihan natin. Tama ang ibig sabihin at sinabi ng kapatid natin na si engineer. Doon sa lingwahe na pagsabi ng uqatil, ibig sabihin nun, magkaiba sila doon sa qatl. Kasi pag ang qatl, ibig sabihin pumatay ka. Na walang pumapatay sa'yo. Na wala kang kaaway. Nakita nyo? Pumatay ka. Walang kalaban-laban ng mga taong ito. Wala silang kasalanan. Pumatay ka lang. This is a murder. Pero yung uqatil, ang ibig sabihin nun, nakikipaglaban na mayroong gustong pumatay sa'yo. Idepensa ang sarili mo. Pinapas lang ang mga sambayanan ng kamusliman. Ayaw nila makinig sa Islam. Itigil ang da'wa, itigil ang pamumuhay ng Islam. Ibig sabihin dito, mismo ang Allah ang nagsabi, O Muhammad, kung ikaw mismo, kayong mga Muslim, ay pinipigilan sa da'wa na mabuti ang tinuturo ninyo, kapayapaan, mag-Muslim sila o hindi, walang sapilitan. Manatili kayo anong gusto nyo. Pero wag nyo kami pigilan sa pamumuhay namin bilang isang Muslim. Pero kung kayo ay pinipigilan, pinapaslang, pinapatay kayo, tinatanggalan kayo ng karapatan, ang inyong mga bahay, sinusunog, ang inyong mga pera, kayamanan lahat, makipagpatayan din kayo sa kanila bilang paglaban o lumaban kayo. Nakuha ninyo? Bro, Islam is a religion of peace. Ang relihiyong Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Hindi natin gusto ang pag-away, pero kung nararapat na mayroong amir, at nakikita natin ang kondisyon na pag-uutos, doon lang tayo pinag-uutusan. Ang punto rito mga kapatid, Islam is a religion of peace and harmony in justice, so we want to prevail peace on earth. But if it's necessary that we need to fight, it is because there is a Amir, and it is because they are the people who go beyond the limits of our rights as Muslims, and that's the time we will fight. And of course, bro, mamamatay ka din. Lahat tayong mamamatay.
Walang pwedeng hindi mamatay. Lahat ng nabigyan ng buhay mamamatay. Kung mamamatay ka sa anumang ketong, sakit, diabetic, o high blood, so di mas mabuti mamatay ka na lang sa larangan ng Islam. And that's true. Ito ang punto rito. So ang punto rito mga kapatid, mga kababayan, ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Gusto namin mamuhay sa Islam. Kayo, Kristiyano, Hudyo, mamuhay din sa kapayapaan sa aming mga Muslim, walang problema. Magbigayan tayo ng karapatan, ibigay ang respeto, ang bawat isa, ganun din irerespeto namin kayo, pero may hangganan ng lahat. Huwag kayong mag-abuso sa amin. Dahil may relihiyong kami na Islam na pinag-uutos ang kapayapaan na may hangganan ang pagtitimpi sa mga taong mapang-api sa kanilang tulad na kapwa-tao. Nagkakaintindihan ba, mga kapatid? Okay, now, punta tayo sa ikasyam na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay tungkol sa pagbabawal at pag-uutos. Alam nyo ba ang, ano tawag dito? Hikmah. The psychology beyond dito sa hikmah, bakit may pagbabawal at bakit may pag-utos? Kailan ba? Kailangan ba na may pagbabawal? At kailangan ba na may pag-utos? Bilang mga tao, kayo ngayon bro, tanungin ko kayo, kailangan ba yun o hindi? Kailangan? Sino sa inyo ang gusto niya na walang bawal? Itaas ang kamay. Wala bro, di ba? Ha? Wallahi, pag sinabi mo na walang bawal, naun siya na imong grado. Kapatid na kuan, Fawaz. Di ba? Gusto mo walang bawal? Hindi, okay lang to kasi para magising tayo sa ganitong oras na 2:00 ng ang init-init kayo ng araw dyan ngayon sa labas. Okay, so ganun din ang pag-utos, bro. Pag walang pag-utos, ano rin ang saysay kung walang pag-utos? May anak ka, may inuutos ka, ayaw niya sundin. Anong gagawin mo magulang? Magagalit, di ba? Una-una, sasabihin mo, itong anak na ito walang utang na loob, nabuhay siya, ito ganito, lahat, iutang ko lahat para lang sa kanya, tapos kunting pag-utos, ayaw. Magtatampo ka, magagalit ka bilang magulang. Kung wala rin pagbabawal, paano masusubukan ang pananampalataya? Hindi ba? Kung walang pagbabawal, makikita natin na ang pamayanan na ating kinabubuhayan ay magulo. Kasi lahat kulusawi. Di ba? So, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Ito ang relihiyon na ang nagtalaga ng bawal ay ang ating tagapaglikha at ang nagtalaga ng pag-utos ay ang ating tagapaglikha. Bakit? Para sa kapakanan at kabutihan ng lahat. Ano ang hadith na ito? Hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratuhumul masail aw kathratuhumul as'ila fi riwayatin ukhra likathratil masail wa ikhtilafu anbiya'ihim wa ikhtilafihim fil anbiya'ihim. Rawahu Bukhari at Muslim. Matatagpuan ito sa Bukhari at Muslim. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay nabanggit ni Abi Hurairah na ito ay matatagpuan sa Bukhari at Muslim na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, anuman ang aking ipinagbawal sa inyo ay umiwas kayo. Bro, tandaan nito umiwas. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad na ano ang ipinagbawal ko ay itigil ninyo. Magkaiba yung itigil doon sa umiwas. Nagkakaintindihan ba ang LVM? Abdullah, did you get the point? Nakuha ni mo bro? So magkaiba yon.
Pangalawa, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum." Minhu, ibig sabihin ba'ad, hindi lahat. Subhanallah. Look at the essence of Islam, kapatid. Sabi ni Propeta Muhammad, ano ang aking ipinag-utos sa inyo ay gawin ito. Anong makakaya ninyo? Lahat ng ipinag-utos gawin kung anong makakaya ninyo. Fa'tu bihi minhu mastata'tum. Katotohanan kung bakit ang mga nauna sa inyo ay sila ay nasira ang kanilang pamayanan, nagkagulo, nawalay sila sa dapat at katotohanan, ay dahil sa dami ng kanilang mga katanungan. At ganun din ay dahil sa sila ay sa dami ng kanilang pag-aargumento o pagtalikod at hindi paniniwala sa mga propeta na ipinadala sa kanila. So malinaw ang hadith. Tama? Malinaw? May question? Ngayon, ipaliwanag natin. Sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong mga kaida. Alam niyo yun? Yung kaida, yung rules sa fiqh, mayroong mga tinatawing mga kaida na pwede nating matutunan dito sa mga hadith na ito. Unang kaida o rules na pwede nating matutunan dito sa hadith na ito, ang pagbabawal ay kinakailangan na iwasan. At ang mga ipinag-uutos ay kung ano ang kakayanin ay gawin. Pangalawa, na kaida. Dahil ang pagbabawal ng mga ipinagbabawal ay kakayanin ito. Samantala ang mga ipinag-uutos ay kakayanin ng sinong kakayanin niya at hindi kakayanin ng iba. Pangatlo, dahil ang pagbabawal at ang pag-uutos ay magkaiba. Sa paano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba, ang pagbabawal ay ito ay kakayanin. At ganun ang ibig sabihin na ang hindi kakayanin ay ang mga pinag-uutos na mayroong kakayanin siya at mayroong hindi niya kakayanin. Sinabi dito ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah annahu qal lianna فإن المأمورات لا تباح إلا بالضرورة فإن المنهيات لا تباح إلا بالضرورة. Dahil katotohanan, ang lahat ng mga ipinagbabawal ay hindi pwedeng gawin maliban na lamang kung kinakailangan. Walakin al-ma'murat la yajzi aw yajzi illa bil ajz. Aw ibig sabihin, ang mga pinag-uutos ay kung sino lang yung kaya niya na gawin. Nakuha ninyo, bro, ang pagkaiba nito ng hadith? Wallahi, napakaganda ng hadith na ito. Ngayon, kung naintindihan natin yan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong mga pag-uutos niya sa mga pagbabawal, pati rin sa Quran, hindi natin makikita na sinabi na wag gawin. Ang sinasabi rito ay lumayo. Yan. Umiwas. Lumayo ka man sa akin. Bakit ka lumalapit? Kasi pinapalapit mo eh. Ismail, kumusta ka bro? Ya Allah, Allahumma tahhir qulubana wahfadna lisanana wa yadana wa farjana
innaka antas sami'ud du'a. Lumayo ka man sa akin, pero gustong gusto mo na nasa sayo. Bakit kaya? Tanungin ko kayo. Bismillah. Sige, smile, sige. Isa sa paraan ni Shaitan kung pamailayo tayo sa sambasan. Nasa paggamit niya. Isa sa mga Paraan ni Shaitan. paraan ni Satanas na Mailayo tayo sa paggawa ng kabuti. kaya kaya lumalapit. Bro, sabi dito ng mga pantas, kasi yung paglapit mo, mahuhulog ka na doon. Nakita niyo yan? No? Mabibitag ka na doon, bro. Di ba? Mabibitag ka na dyan, ba't ka pa lumalapit? Malapit ka sa disgrasya. Look at the philosophy. Ang apoy na nagliliyab, umiwas ka, di ba? Bakit? Mainit. Gusto mong mapasok? Sige, lumapit ka. Oh, ganun lang yun. Ang punto rito, ang mga bawal, alam na natin na bawal, huwag mo nang isakripisyo ang sarili mo na lumapit. Gumawa tayo ng paraan. Paano? Umiwas. Pero bakit natin gustong-gustong lumapit? O yun ang tanong ko ngayon. Bakit gustong-gusto mo lumapit? Ikaw, Abdullah, doon sa bawal. O sige, wag na lang ikaw. Sino yung gustong-gustong lumalapit sa bawal? Itaas ang kamay. Ito maganda to kapatid natin eh. Kasi mashallah, very frankly. Totoo yan bro, kasi alam naman ng ating tagapaglika, ating sarili, di ba? Bakit pa natin kunyari ka sa sarili mo, di ba? Kunyari, hindi makabasag pinggan. Yun pala alam ng Allah ano ang ginagawa mo, di ba bro? Pero ikaw, bakit gustong-gusto mo lumalapit sa bawal? Ano po, sa normal tao, sa bilang normal na tao, yung minsan kasi yung bawal, andun yung satisfaction eh. Oh, astagfirullah. Patay tayo niyan ngayon. Unsa ka bay? Unsa Bisaya di kay bay? Samar man ni siya. Uy, waray. Waray. Maganda yung punto na sinabi niya. Sabi niya, kasi doon sa bawal na yon, kung bakit gustong-gusto kong lumapit, dahil doon ako nasa-satisfied. Tama, mali? Tama. Kayo nagsabi. Tama? Abdullah, ba't di ka umaamin? Ba't tayo mo sabihin tama? Sila lahat, nagsasabi lahat tama. Ikaw, kinikim-kim mo lang ang anong. Tama, hindi. Okay, mga kapatid. Satisfaction. Ito ang problema natin. Itong satisfaction. Hindi kasi mapuno ang sarili. At hindi, maski nakuha mo yung satisfaction mo, maghahanap pa rin yan uli. At uulit-ulitin pa yan. Sa totoo lang mga kapatid, subhanallah, ang kagandahan ng ating relihiyong Islam, nilikha ka ng Allah na alam niyang marupok at mahina. Alam niyang gagawin mo itong haram. Bilang tao, bilang Muslim ngayon, pinag-uusapan natin ang sarili natin bilang Muslim, ay ito yung pinaglalabanan natin. Sarili natin. Araw at gabi. Pati sa pagdarasal. Alam niyo yun? Pati sa pagdarasal. Nilalabanan mo ang sarili mo sa oras na nagdarasal ka, nakakapag-isip ka ng masama. Harap-harap mo na ang iyong tagapaglikha, nagbabasa ka na ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganyan pa rin yan. Ganyan katindi si Satanas na araw at gabi
binabantayan tayo para linlangin, iligaw, at sundin ang kagustuhan niya at kagustuhan mo. Li'annahu, dahil siya ay katulad siya sa kapakabilis ng katulad ng pagdagoy ng ating dugo sa ating katawan. Bilis-bilis. Walang iwanan. Sumumpayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'izzatika wal jalalik ya Rabbi la'aghwiyannahum ajma'in fi aisarim madama arwaahum fi jasadihim. O aking tagapaglikha, aking Panginoon, ako si Satanas, kinasuklaman mo. Ngunit ako, sasabihin ko sa iyo, isusumpa ko ang mga anak ni Adan, ililigaw ko yan sa iyo. Araw at gabi, kaliwa, kanan, harapan, likod, lilinlangin ko sila para makalimot sa iyo. Sundan nila ako at sundan nila ang kanilang sarili. Kapatid, napakalaking aral ito. Kalaban mo ang sarili mo. Dalawa lang ang kalaban mo. Nandyan si Satanas, pati na rin sarili mo. Pinaglalabanan mo yan. Hada huwa mayusamma jihadun nafs. Ito yung pagpigil ng sa sarili at pakikibakan ng sa sarili. At kung sino ang nagtatagumpay rito, ay siya yung mga taong matakutin sa Allah at sila yung mga tao na mahal ng Allah, kung sino ang bibigyan ng Allah ng proteksyon. Pero may pag-asa dito. La taqnatu mi rahmatillah, la tayasu mi rawhillah, huwag kayo mawala ng pag-asa. Dahil ang mga taong nawawala ng mga pag-asa ay yaong sila na mga hindi naniniwala sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako mo yan, Iblis, ngunit ang ipapangako ko rin, wa bi'izzati, sa aking kapangyarihan, pagkasagrado bilang isang Diyos, maawain, mahabagin, habang nabubuhay pa ang mga anak ni Adan, araw at gabi magkasala sila, anumang uring kasalanan na yan, pero kung sila'y nagbabalik loob sa akin, nag-iistighfar, nakakaalala sa akin, habang sila'y nabubuhay at mayroon pang kaluluwa sa kanilang katawan, sila'y patuloy ko na pinapatawad sa anumang kasalanan na mayroon sila. Ya Allah, Ya Rabbi, Allahumma agfir lana, Ya Rabbi. Allahumma agfir lana. Wallahi bro, mas mahal ka ng Allah kung naglalaban ka sa sarili mo, na walang nakakaalam maliban sa ikaw at ang iyong tagapaglikha. Dahil kung tutunghayan natin, mas matimbang at kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsagawa ng pag-uutos na wajib kaysa doon sa pag-iwas ng kasalanan. Ang sabi dito ng mga pantas, ang pag-iwas, tarku al-manhiyat muqaddam ala fi'lu al-ma'murat o fi'lu nawafil. Fi'lu nawafil. Ang pag-iwas sa mga kasalanan o bawal ay mas matimbang as matindi sa Allah kaysa doon sa pagsagawa ng mga nawafil. Ang mga nawafil, yung mga ipinag-uutos na kaaya-aya na hindi wajib. Dahil mas matimbang ang wajib, ang pananagutan nito. Alam mo kung bakit, kapatid? Ang wajib, ang salah, ang pag-aayuno, paniniwala at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, pagbibigay ng zaka, makinig ka, kapatid, na hindi nagbibigay ng zaka. Makinig ka, kapatid, na ikaw na kaya mo mag-hajj na hanggang ngayon hindi ka nag-hajj. Wajib yan. Kaya mo yan. Wala kang dapat nakatakutan dyan. Meron kang pananagutan sa Allah pag hindi mo yan ginawa sa oras na ikaw ay namatay ng malaking matinding parusa. Lianna fi'lul wajib ma yusammuna al-fuqaha ay tarkul wajib ay yuaqibu fa'iluh wa yujzi
tarikuhu. Ang wajib, pag ginawa mo may gantimpala. Pag hindi mo ginawa, may kaparusahan. Pag ginawa mo ang wajib, gagawin 70 hanggang 700 times na maraming mga gawain na ibibigay sa iyo ng Allah na gantimpala. Dahil sa pag-utos na kanyang sinabi na ginawa mo. Tignan nyo, si Iblis, inutusan ng Allah, ni Allah sa araw ng paghukom, sa inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsujud. Sujud. Dahil sa hindi niya pagsunod sa pag-uutos na isang pag-uutos bilang pagtitira pa, bilang respeto sa ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kamay na ginawa si Adan, hindi siya sumunod dahil dito kinasuklaman at isinumpa na hindi napatawad hanggang sa araw ng paghukom dahil hindi nagbalik loob. Si Hawa, si Adam, anong ginawa nila? Sinunod ang sarili, sinunod ang kasalanan, sinunod ang udyok ni Satanas at ang kanilang sarili, pero nagbalik loob, pinatawad sila ng Allah. Ang paggawa ng haram, isang haram, isusulat na ginawa mong haram, magbalik loob ka lang sa Allah. Yan ang ugnayan mo sa Allah. Pero ang paggawa ng wajib, imu-multiplied ng maraming beses. Hindi ko to sinasabi na ibig sabihin gumawa tayo ng aram dahil pwede naman tayo magbalik loob. Kung pwedeng pigilan, kapatid, gawin mo. At yun ang kaaya-aya. Ngayon, sana naintindihan nito, ha? Kayo, mga kapatid ng mga balik Islam, huwag niyong sabihin na ang dami palang bawal sa Islam. No. Mas marami ang bawal sa hindi relihiyong Islam. Sa Islam, kukunti lang ang bawal. Kung bakit pa ito ipinagbabawal ay dahil para sa iyong sariling kapakanan. Ngayon, dito sa hadith na ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at anumang ang aking mga ipinag-uutos sa inyo, ay gawin ninyo na ayon sa inyong kakayanin. Allahu Akbar. Tignan nyo, pagkaiba. Doon sa bawal, iwasan ninyo. Dahil kaya nyong iwasan. Pero doon sa pag-uutos, ang pag-uutos, kung sino yung kaya niya. Ipinag-uutos ang sala. Pero hindi ko kayang magsala sa masjid. Bakit? May sakit ako. O di ka sa bahay. Ipinag-uutos na mag-ablution bago magsala. Walang tubig. O di gawin mo ang tayammum. Pag-uutos ang pag-hajj. Hindi ko kaya, kay pobre ko. O wag kang mag-hajj. Fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo ang Allah sa ayon sa kakayanin ninyo. Ang kagandahan ng Islam, ang gawaing pag-uutos, ang gawaing mabuti na lagi mong nakasanayan, pero kung hindi mo nagawa, minsan o dahil may mga sagabal, patuloy na gagantimpalaan ka ng Allah dahil sa nasanayan mong mabuti na gawain na tuloy-tuloy. Where you can see this? Where you can find this? Only in this religion, Islam. How blessed you are, bro. How blessed we are because we are guided into Islam. Allahumma thabbitna fi hadha ad-din. Allahumma amin. Tignan mo yan, bro. Ngayon, wallahi, mas napakalaki ng kasalanan ang Muslim na kaya niyang magdasal, Muslim na babae, Muslim na lalaki, na ipinag-utos ang pagdarasal, mas makasalanan ka sa pag-iwas mo sa pagdarasal, lalo na kung sinadya mo, kaysa ikaw na uminom ng khamr, o nagdroga, o nakiapid, o pumatay. Lahat yan malaking kasalanan, pero mas matimbang na malaking kasalanan ay ang pag-iiwas mo sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdasal ng 5 beses sa isang araw. Na ilan sa ating mga kamusliman na naging pabaya sa sala. Kasi sasabi nila, mabait naman ako eh. Nagpapakain ako sa mga tao. Nagbibigay ako ng mga sadaka. Is faida hada? Kung ang unang kondisyon ay ang pagdarasal at hindi mo sinasabuhay, sinasagawa. Lahat ng kasalanan, kapatid, ipapatawad ng Allah. Lagi lang magbalik loob sa Kanya. Araw at gabi, bawat segundo.
Ya Allah, nagkasala ako, nakatingin ako dito ng haram, patawad. Maski ilang beses. Huwag ka magbigay ng limitasyon maliban na lamang sa mga tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan at hindi nagtauba, at lalo na yung mga major sins. Dahil bro, ang kasalanan, may mga major at saka minor. Iba ang hukom ng taong nagharam na nagninigarilyo o nagdroga kaysa doon sa pumatay at nangalo niya, o kaysa doon sa taong na nagtambal sa Allah. Iba-iba ang mga uri ng kasalanan. Hindi pare-parehas ng timbang. Mapalad ka, kapatid, na ikaw ay nandito ngayon sa Islam, na anumang kasalanan mo, araw at gabi, magbalik loob ka sa Allah. Mahal ka ng Allah kung nagbabalik loob ka sa Kanya. Kasi bro, kung isipin mo, alam mo bro, minsan narealize ko, nagduad din ako, Ya Allah, walang mawawala sa iyo kung anumang kasalanan na ginawa ko. Ya Allah, ang hiling ko lang kapatawaran mo at habag mo. Wallahi, mas mahal ka ng Allah. Dahil alam niya na ikaw ay nanunumbalik sa Kanya at naniniwala siya na mahabagin at maawain. Oh, balik tayo dito sa pangalawang hadith na ito. Unang hadith, iwasan ang mga pagbabawal. Kakayanin yan kung iwasan ninyo. Sa pag-uutos, gawin ninyo ayon sa kakayanin ninyo. Dahil hindi lahat kakayanin ng wajib, maliban kung sinong kakayanin niya. May mga exemption to the rules. Dito sa pangalawang hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakadugtong ng hadith na ito, wa innama ahlaka man kana qablakum. Katotohanan ng mga nauna sa inyo, kung bakit sila ay napalayo, kung bakit sila ay nangaligaw, kung bakit nasira ang kanilang pamayanan at ang kanilang paniniwala at ugnayan sa Allah, ay sa dami ng mga kanilang mga katanungan na walang silbi, na walang saysay at walang halaga, hindi makakatulong sa kanilang sariling pananampalataya o mismo sa kanilang sariling buhay. Kaya iwasan ito dahil bawal. Wallahi, isa sa mga kaida na makukuha natin dito sa hadith na ito, fil su'alil al-man'uthi aw su'alil la faidata laha manhiyun fil asl. Subhanallah, look at this. Ang mga katanungan na walang faida, anong walang faida? Walang silbi, walang saysay, walang ugnayan sa kabutihan ng pananampalataya mo at pamumuhay mo, ang mga katanungan na ito, ang original ay bawal na itanong. Allahu Akbar. Hindi dapat tinatanong. Kasi anong matututunan mo? Anong silbi? Alam mo mga kapatid, kung bakit lang ito sinabi ng mga pantas? Kung bakit daw bawal? Kasi itong mga katanungan na ito, dito nagsisimula yung mga argumento at pagdidibate at napupunta sa pagkakawatak-watak at paghiwalay at galit ng bawat isa. At ganun din sa parang hindi ka na rin naniniwala at hindi ka sumusunod. Lalo na kung may mga katanungan na pangiinsulto o mga, ano ba tawag dun sa Tagalog, yung pangiinsulto o sarcastic na pangiinsulto. Yun. Alam mo na yung sagot, alam mo na hindi pwede, pero nagpapatanong ka pa rin nun. Bro, bakit ito nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasabi niya kasi, minsan nagsabi siya, Ya ayuhan nas, anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bil hajj, fahajju, mastata'atum. O kayong mga sangkatahuan, sabi ni Propeta Muhammad, pinag-uutusan tayo ng Allah, kayo, na mag-hajj. Ikalimang haligi sa Islam, bumisita at dumayo sa Makkah. Kung sino ang kakayanin niya, may isang tao na nandoon, sabi niya, usugo ng Allah. Ilang beses? Hindi pinansin ni Propeta. O kayong mga tao, inulit ni Propeta Muhammad, mag-hajj kayo kung sinong kakayanin niya. Nagtanong na naman itong taong ito, sugo ng Allah, ilang beses kami mag-hajj? Sabi ni Propeta Muhammad,
mag-hajj kayo. Makulit ang taong yun. Sugo ng Allah. Ilang beses kami mag-hajj. Dito sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasira ang mga nauna sa inyo dahil sa dami ng mga katanungan nila. Dahil kung sinabi ko ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-hajj kayo ng 2-3 beses, magiging wajib sa inyo ang pag-hajj ng ilang beses. Kaya nagsabi ako sa ni Propeta Muhammad, 1 beses lang, understood yun. Mag-hajj kayo kung sinong kakayanin. Bakit kailangan mo itanong na ilang beses? Sinabi ko ba na kayong mga tao, ipinag-uutos ng Allah na mag-hajj kayo ng 2 beses? 3, 4 na 5 beses? Katulad ng 5 pagdarasal ng 5 beses isang araw? Sinabi ko lang, mag-hajj kayo kung sinong kakayanin. Ngayon, ikaw nagtatanong ng hanggang kailan o ilang beses kami mag-hajj? Nasira ang mga naunang pamayanan dahil sa katulad ng mga ganyang mga katanungan na kung bakit ito, mga kapatid, sa kapanahunan ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam, pinag-utusan sila na sila ay mag-alay ng baka. Sabi ng mga Hudyo, o sugo ng Allah, sugo ng Allah, anong klaseng baka? Sabi ni Propeta Musa, ito ang uri ng baka niya. Sabi niya, ano ang kulay ng baka? Inna Allah ya'muruka man tadbahu bakara. Pinagutusan kayo ng Allah na mag-alay ng baka. Kung nag-alay lang kayo ng baka, kalas, tapos na ang kwento. Bakit nyo pinapahirapan sarili nyo? Anong uri, anong kulay, babae, lalaki, ang dami ng baka, hindi namin mapaano. Sinabi ng Allah, sige, kulay yellow, maghanap kayo. Pinahirapan nilang sarili nila. Bro, bakit natin pinapahirapan ng sarili natin? May mga katanungan na pangiinsulto na walang silbi. Pinag-utos yan. Minsan na-experience ko yan. Nagtanong ako sa mga estudyante ko, ang tanong ay ito lang. Walang labis, walang kulang. Tapos lagyan nyo lang ng bilog yung tamang sagot. Napakadali yun sa kanila. Kasi gusto ko lang sa kanila 5 minutes. Nainis talaga ako dun sa estudyante. Sabi niya, Ustad, itong bibilugan, tapos lalagyan pa namin ng mga dalil, lalagyan pa namin ng ano. Sabi nung isang kaklase niya doon, ikaw talaga? Bakit kailangan pa ng dalil? Hindi naman nangangailangan dyan ng dalil. Ang sinabi lang kung ano lang yung tama dyan. Sabi ko, sige bro, nagbago na ngayon ang decision ko. Isulat pati ang dalil. Nagkadamay-damay sila. Pagkatapos nung nag-uwian sila, ikaw kasi bro, ang kulit-kulit mo, hindi tinatanong yan. Bro, nare-realize ko pala na ang tanong, minsan, huwag kang magtanong sa yung mainis lang yung tao. Nakuha niyo yun? Okay, bilang panghuli, ang hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at katotohanan ang mga nauna sa inyo, kung bakit sila ay nangaligaw, kung bakit sila ay napariwara, kung bakit sila ay nagkakasala, ay dahil sa kanilang mga pagsuway sa mga propeta na ipinadala sa kanila. Hindi sumunod sa mga propeta. Dumarating ang mga propeta, si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, makinig kayo, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Dumarating ang mga babae at mga lalaki, sinasabi nila dun sa mga tainga nila, wala tayong nadungog. Kay kuan naman, bungaw naman siyan si Noah. Tigulang naman na. Yung iba sa kanila, yung mga damit nila, tinatakpan, wala, ayaw nila makinig. At karamihan sa mga propeta, ipinaparating ang kaisahan ng Allah, paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Walang naniniwala sa kanila. Subhanallah. Si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, sa loob ng 950 years, ang naniwala lang sa kanya 80 or 82 na tao. Bro, 950 years ang naniwala sa kanya. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, may mga propeta na may darating na wala ni isa sa kanilang mga tao na naniwala sa kanya. May dumating na 2 o 1, ang pinakamaraming sumunod na propeta, alhamdulillah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At patuloy yan na mangyayari kung sino ang bibigyan ng Allah ng gabay, na katulad din yung dating mga Kristiyano, ngayon kayo ay followers at taga-umma at sunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang kanyang ginabayan, dahil hindi lahat bibigyan ng gabay.
Ikaw na born Muslim na nakikinig, ikaw na balik Islam na nakikinig, wallahi bro, isagawa, isakilos, panindigan mo ang pagiging Muslim mo. Huwag lang sa salita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.